Hello po, welcome sa ating Empowering OFW na program na hatid sa inyo ng UCKG Health Center dito sa Hong Kong. Alam nyo po na every time na meron tayong program na ito from Saturday and then Sunday, tayo po ay nagde-discover ng mga kwento ng mga OFW. Actually, mga real life stories ito na merong isang target. Mga kapwa nating OFW na ma-inspired, matuto sa kanilang pagkakamali para hindi na natin maulit yung pagkakamali na nagawa nila. So imagine niyo po yun. Pwede sana kayong exempted na magkamali dahil sa pagkakamali nila. That's why kung matutulungan ka po ng program na ito, i-share niyo po yung program afterwards. Meron po akong kasamang special guest. Ano pong pangalan ninyo? Jovelyn Lontok, Pastor. Ma'am Jovelyn, gano'n na po kayo katagal na nag-work abroad? 22 years, Pastor. 22 years, pero dito lang sa Hong Kong? Or... Dito lang po sa Hong Kong, Pastor. Pero 22 years ago, ano po yung pinaka-reason mo kung bakit nag-abroad po kayo? Ang pinaka-reason ko kung bakit po ako nag-abroad kasi nakikitira po ako noon sa biyanan ko, and then nangarap po ako na magkaroon kami ng sariling bahay, of course. And then maliliit pa po yung mga anak ko noon, at saka ang gusto ko lang po noon is mabigyan ng magandang future yung mga anak ko. Yun lang po yung dream ko. Ilang taon pa lang po kayo that time nung umalis Anong kayo? umalis po ako that time, Sir, Pastor, is 33 years old lang po ako. Pero nag-work ka nun sa Philippines or hindi? Nag-work po ako sa Philippines noon, Pastor, sa Sweet Philippines, Pastor. Taga saan po pala kayo sa Philippines? Sa Cavite po. Sa Cavite. And yung sinasakot mo sa Philippines that time is hindi talaga sapat? Hindi po talaga sapat, Pastor, kasi sa diaper at saka sa gatas pa lang ng bata. So bata pa lang yung anak mo that time? Maliliit pa po sila, Pastor, noon. Kasi 3 years old pa lang po yung bunso noon. Yung nung umalis ka? Yes. Pero yung umalis ka ng bansa, how was it? Ano yung naging feeling mo that time? Naiiwan mo na maliliit pa yung bata, ganun? Masakit, Pastor, bilang isang ina, napakasakit na hindi ko masusubaybayan yung paglaki ng mga anak ko, samantalang mag-aalaga ako ng mga bata na hindi ko kadugo, na yung from birth, tapos aalagaan ko hanggang paglaki. Yun po yung pinakamasakit kasi hindi ko magagawa sa sarili kong anak. But ang inilagay ko po sa puso ko nun is, kung gagawin ko ito para sa kanila, para mabigyan ko sila ng magandang future. Kasi alam na po natin na sa Pilipinas, yung sahod po natin is talagang kulang po. So yun talaga, parang sacrifice on their behalf para sa future rin nila. Yes, Pastor. And bakit Hong Kong po yung napili ninyo? Ang Hong Kong po kasi, nandito na po kasi yung ate ko noon. Okay. Siya po yung tumulong sa amin para pumunta dito. So talagang parang meron na kayong idea ng magiging work na rin dito sa Hong Kong dahil sa kanila. Nakailang amo na rin po kayo dito? 3 amo na po, Pastor. 3 amo within that 20 years? Yes, Pastor. Yung unang amo mo, gano'n rin katagal? 11 years and 7 months po ako doon, Pastor. 11 years? Yes. Tapos nag-relocate po sila sa Australia, and then nakahanap ako ng panibagong amo. Sa panibagong amo that Panibagong time? amo, naka 9 years ako, nag-relocate ulit sila sa London. So ito ngayon, Is bagong amo ko po, Pastor. pero kamusta naman so far itong bago? Ang mga bagong amo ko is super supportive sila, napakabait, generous, and very kind. So talagang makikita natin na halos sa lahat ng naging amo mo dito, parang okay yung treat nila sa'yo, no? Yes, Pastor. Lahat po ng mga naging amo ko is they treat me as a family member. Pero while working dito sa abroad, ano naman yung naging pinaka-mabigat na challenge mo habang nag-work ka dito? Ang pinakamabigat na challenge na dumating sa buhay ko, Pastor, nung nalaman ko na may inuwing babae ang asawa ko sa bahay ng mga biyanan ko, at doon halos gumuho ang mundo ko noon na ginawa ko lahat, pero ganun pa yung ginawa sa akin. At nung nagsabi ako sa amo ko na gusto kong umuwi, sabi sa akin, no. So, kinuha po yung passport ko, Pastor. Akala ko naman, ibubuk ako sa ticket. Tapos pagkatapos nung nahawakan na nila, you can never go back home. Kasi pag umuwi ka, sabi sa akin, Pastor, it's either ikaw yung mamamatay or ikaw yung makapatay. Paano yung mga anak mo? So itinago ko nila yung passport ko. Alam nila na hindi siya magiging maayos para sa'yo. Hindi yun dahil gusto ka nilang mag-work. Gusto lang nila na maging maayos yung mental health mo na rin, parang ganun, emotional health. So, parang bakit that time galit na galit ka? Galit na galit ako, Pastor, kasi hindi po nila ako ibinuk. Tapos ang sabi niya, ibubuk kita pero going to Malaysia. Bakit Malaysia? Doon daw po ako mag-i-stay para i-relieve ko yung pain na nararamdaman ko. Doon daw ako umiyak ng umiyak.
Kasi sabi niyo, Saan ka naman titira doon, if ever? i-hotel daw po nila ako for 5 days. Sabi ko, no. Sabi ko, Sa Pinas gusto sa mo? Pinas talaga. So, hindi po nila ako pinayagan. And then, doon na po dumating yung time na tatalon na lang ako sa building from 39th floor. So naisipan mo na rin pong magpakamatay Yes that po, time? Pastor. And paano ka po nadala dito sa health center natin? Dahil po nagkaroon ulit ako ng panibagong tribulation sa buhay ko, Pastor, yun yung na-stroke po yung anak ko na halos lahat po ng savings ko na empty. Ilang taon pa lang that time na-stroke yung anak mo? 28, Pastor. 28 na-stroke na. Yes, Pastor. Ano dahil daw saan? Nakulaps kasi siya, Pastor, tapos hindi siya naagapan and then naubusan ng oxygen papunta sa kanyang utak. So, 1/3 ng kanyang utak is nadali, nawala po ang kanyang speech and language. And then, So that time parang halos ubos na rin yung pera, wala nang pag-asa. hindi lang halos, Pastor, ubos talaga as in. Pero nagkautang ka that time? Or Nakautang po ako doon sa friend ko, pero kaya po ako nakautang sa friend ko naman ng 300,000 kasi alam ko po na meron akong long service na makukuha sa amo ko. so umabot yung utang mo ng how much? 300,000 po. Para Pastor. lang yan sa medication ng anak mo. Yes, Pastor. Nung napunta ka dito, ganyan yung kagrabe yung sitwasyon. Pero paano ka nakumbinsi na itry na pumunta dito sa health center? That time kasi, Pastor, is umuwi ako ng maaga, nakaupo ako doon sa lobby namin. Sabi ko, Lord, napapagod na ako. Sabi ko, ayoko nang ulitin yung attempt ng ginawa ko noon kasi sabi ko, habang may buhay ako, hindi mo naman ibibigay ito na tribulation sa akin kung hindi ko kayang lagpasan. So that time, doon ko na-meet yung isang evangelist natin. Kinonvince niya ako na sama ka sa akin. Tapos sabi ko, wala akong pera, wala akong pamasahe. The reason why hindi ako gumagala, it's because wala akong pamasahe, sabi ko. Yung pamasahe ko, yun na lang ang pangkain ko. So, sabi niya sa akin, sige, pamasahean kita, ako ang bahala sa pagkain mo. Yun. Tapos, pagpasok pa lang namin dyan sa lobby, I feel something na, may yung hinahanap ko na peace, naramdaman ko sa lobby pa lang sa baba. And then nung umattend ka, Nung umaten na ako dito, parang halos hindi ko na po maihakbang yung tuhod ko kasi yung happiness na hinahanap ko, nakita ko po dito sa health center. and then gano'n na rin po kayo katagal na umaattend dito? Umaten po kasi ako dito is April last year lang po. Last year lang? Yes po, Pastor. So, basically, parang mag-1 year pa lang. Mag-1 year pa lang po ako. And then, even though hindi ka pa, magkukomplete ka pa lang ng 1 year within these 2 months, kamusta na yung naging takbo ng sitwasyon? Kamusta na yung anak mo? Kamusta na yung family? Kamusta yung naging takbo ng buhay mo? Ang takbo ng buhay ko after na nakarating po ako dito sa health center Pastor, is nakita ko yung goodness and kindness of God, kung paano siya kumilos sa buhay ko through my faith, because I use my faith, yung perseverance ko na talagang I cried out to the Lord na sa Lord, sabi ko, yung tribulation ko na to, hindi mo to ibibigay nang hindi mo ako sasamahan. Sabi ko, Lord, binigay mo to, samahan mo ako at wag mo akong iiwan. At yun po yung pinanindigan ko na kung yung anak ko na ganon, pagagalingin mo siya. And then miracle happened to talaga, Pastor. At that time nung, siyempre nagsiservice po ako, umiiyak po ako lagi sa altar. Umiiyak po ako kasi gusto ko yung healing, miracle healing para sa anak ko. And then it happened after ng isang service natin. And then pag uwi ko sa bahay, sabi ko sa anak ko, kinausap ko, anak, sabi ko, would you believe that through my faith and your faith, Jesus Christ will heal you? Ang sagot lang po ng anak ko is, Amen. And then after 3 days, bumalik po yung memory niya. Nakapagsalita po siya. Tapos tinanong ko kung kilala na niya ako. Yes, tinanong ko yung pangalan ko. Although utal-utal po yung pananalita po niya, naintindihan Kasi gano'n po katagal na nangyayari yan sa kanya? Nagtitreatment kayo? since Naggumagastos kayo? September until August po, Pastor. So, tingnan ninyo. So, makikita po natin na yung healing, yung miracles, Yes. ay totoo. Pero sabi ko nga, ang matututunan ko sa lahat ng nangyari sa buhay mo na kahit umabot ka sa point na gusto mo nang sumuko, still, tinawag mo pa rin yung Diyos. Still, kumapit ka pa rin sa Diyos. At yun, yung kailangan ng marami nating kababayan dito sa Hong Kong. Siguro po, nanonood kayo sa amin right now. And then, nasubukan nyo na rin magpakamatay katulad ng nagawa niya. Merong sakit sa family ninyo na ubos na rin lahat ng resources ninyo. Ubos na yung ipon ninyo, nagkautang pa kayo, negative, as in, hindi nyo na alam kung may himala pa ba. Subukan nyo lang po, in the same way na in less than 1 year na nandito siya sa health center, nakita niya na po yung changes, yung transformation sa buhay niya.
ganun rin po yung gusto naming i-offer para sa inyo. Bukas po yung help center natin everyday. At nandito kami para tulungan po kayo. Sa case niya nga, tingnan nyo, walang kang binayaran dito, di ba? Wala. Sa'yo pa nga, ikaw pa yung linibre ng pamasahe, ni pagkain. Yes, Pastor. Basta makapunta lang dito. So, wala naman po kayong babayaran. Ang kailangan lang ng Diyos, maipakita nyo yung faith na meron kayo. Maraming salamat po sa pag-share ninyo ng inyong story and hopefully, umabot ito sa mga kababayan natin na really nasubukan na rin magpakamatay at maisip nila na ang kailangan lang ng taong ito lumapit sa Diyos. We are not trying to become a religious, pero ang gusto lang namin is ipaisip sa inyo, walang ibang way, kundi lumapit sa Panginoon. So nandito po yung help center natin para tulungan kayo. Pagpalain po kayo ng Diyos at hanggang sa next episode po natin ng Empowering OFW. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang Help Center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.